Si Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, tatakbo ba bilang presidente ng Pilipinas? Yun po yung tanong. Okay, so ito po, no? Panoorin po natin ang videong ito, mga pre. Direktang itinuro ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez na pangunahing dahilan sa likod ng impeachment move laban sa kanya. Pangunahing dahilan sa likod ng impeachment move laban sa kanya. Eh kung gano'n naman pala, kung totoo man yan Sara Duterte, di natutuwa kami kay Martin Romualdez dahil siya pala yung nanguna para siya yung nasa likod para ma-impeach ka. Di natutuwa kami, 'di ba? O mas lalo naming susuportahan yung taong yan dahil siya pala yung isa sa nasa likod niyan. 'Di ba? Di susuportahan namin lalo. Salamat sa iyo. 'Di ba? Kasi wala ka na, palpa ka na Sara. 'Di ba? Palpa ka. Eh dapat lang talaga mawala ka na sa sa pagiging vice mo. 'Di ba? Bumaba ka na lang kung mas maganda pa 'yan. Oh. Oh, tuloy natin. Ayon sa Vice Presidente, ito ay upang bigyang daan ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 ng dating House Speaker. So merong isang taga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Oh, Martin Romualdez for President. Sino ba yung susuporta namin? Kung tatakbo si Martin Romualdez, halimbawa, dalawa lang yung maglaban na presidente sa 2028. Sino ba yung susuportahan namin? Ikaw o si Martin Romualdez? Eh, doon na lang kami kay Martin Romualdez. Diba? Kung para sumuporta sa'yo. Oo, mahirap yun. Kung ikaw yung susuportahan namin, walay. Nga po ang Pilipinas. Diba? Magugutom ang Pilipinas. Bakit? Dadami yung droga. Imbis na ang pangunahing pagkain sa Pilipinas, bigas, magiging droga. Ipa-prioritize yung droga eh. Bakit? Sila Michael Yang, magbabalik yan, sigurado. Bubusugin ng droga yung Pilipinas. Edi congratulations sa mga Pilipino. Diba? Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na taga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Wala. Wala na yan si Sara. Oh. Maganda nga sana kung ganun eh. Kung tatakbo si Martin Romualdez eh. Kumpara sa'yo, Sara. Pero ang tanong dito, lahat ba ng kinukwento mo dyan, Sara Duterte, totoo ba yan? O baka mamaya, gawa-gawa mo lang naman. Oh. Kasi, pag nagsasalita ka dyan, wala kang resibo. Puro ka bintang, 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 bintang. Madaling magbintang, pero mahirap patunayan yung mga inaakusa mo sa tao. Oh. Ang tanong dito, Sara Duterte, kaya mo bang patunayan yung mga sinasabi mong yan? Meron ka bang ebidensya? May resibo ka ba? Anong meron ka? Ang pangit naman kung laway lang yung kapital mo. Kahiya ka. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Dagdag pa ni Vice President Duterte, ginamit lang aniya ng Kamara ang social protection programs ng pamahalaan, gaya ng AKAP, AIX at TUPAD bilang political vehicle para makabuo ng suporta sa reklamo. May papakita po ako sa inyo. May papakita lang ako sa inyo. Naalala ko eh. Pakita ko to sa inyo Bigla kong naalala. May ganito pala. Nagtatrabaho daw kasi si Sara Duterte, mga pre, ano? Nagtatrabaho daw po. Nagtatrabaho daw po si Inday ninyo. Kaya papakita ko lang to. Okay? Ayan, papakita ko lang to, mga pre, Kasi nagtatrabaho daw po kasi. Kawawa naman eh. Nagtatrabaho. Binabatikos nyo pa. Tingnan nyo yung trabaho ng OVP. Ano yung pinapamigay dyan? Hotdog. Hotdog ba?
Basta pagkain, namimigay daw sila ng pagkain, ganyan. Oh, ito pa yung isa. Oh, yan. Ano meron dito? Pagkain. Oh. Pagkain. Anong tingin mo sa mga taong ito? Yung mga nakapila dyan. Wala bang pagkain sa bahayan? Yan na ba yung project mo, Sara Duterte? At hindi alam naman po natin na hindi magtatagal yung ganyang palabas. Hindi. Wag mong gagayahin si PBBM. Ginagaya po nila si PBBM kasi si First Lady Liza Marcos at PBBM merong tinatawag na walang gutom kitchen o walang gutom program. Which is tuloy-tuloy yun, araw-araw po yun. Pero ito, hindi po yan araw-araw. Bakit? Ayan o. Kung san-san lang sila nagpuposisyon o. O ayan. O. Ano yung sasakyan lang pala yung gamit nyo? Yung walang gutom kitchen, ano talaga yun? No? Malaki talaga yun, kompleto talaga. Mas malawak pa nga sa Jollibee yun eh. Ginagaya po nila ang ginagawa ng administrasyon. Ayan, yan na ba yung trabaho ng Office of the Vice President? Mamigay lang ng pagkain? Solusyon ba yan sa kahirapan sa ating bansa? Hindi. Oh, hindi. Kahit ako ngayon, may pera ko. Halimbawa, may pera ko, 1,000. Lalakad ako dyan. Nakakita ko ng ganyan. Utang ina, pipila pa rin ako kahit busog ako. Diba? Pipila pa rin ako dyan kahit busog ako. Eh, gusto kong makakuha ng ganyan eh. Kahit may pambili ako, pipila ako dyan. Putang ina. Oh. Ang tanong, solusyon ba yan? Hindi. Yung walang gutom program ni PBBM or walang gutom kitchen, yun yung legit. Diba? Yun yung legit. Kasi yung mga may hirap talaga, yung mga nakakain lang ng isang beses sa isang araw, pwede doon. Pero ito kahit may pera ka o wala, pwede ka dyan eh. So wala, parang display lang para sabihing may ginawa. Yun na yun. Ayan oh. Oh. Diba? Walang kwenta. Jakita lang natin to. Ayan. So, wala pong kwenta yan mga pre. So, move po tayo dito sa sinasabi ni Inday Lustay. Okay? Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. Bakit hindi mo imbestigahan? May kakayahan kang mag-imbestigan yan. Vice President ka eh. Diba? Walang may tumingin, tingnan mo! Kaso hindi mo siya sisilipin kasi legit eh. Oh. Legit. So, gagawa ka na lang ng kwento. Para may mabola ka. Oh. Ayon pa kay VP Duterte, batid niya na noon pa mang 2023 ay may script na ang House of Representatives upang sirain ang kanyang kredibilidad gamit ang issue sa confidential Asan na yung script? Patingin naman ng script, Sara Duterte. Baka pag naipakita mo, suportahan na kita. Bumaliktad ako bigla. Asan na yung script? Wala na namang maipakita. Kwentong pantangan na naman. At ginagamit lamang ang mga pagdinig bilang fishing expedition para makahanap ng butas kahit wala naman aniyang napatutunayang katiwalian sa kanyang opisina. Sa kanyang pahayag, sinabi... Walang katiwaliang napapatunayan sa kanyang opisina tapos may nagsumbong sa kamera na kumanta na siya ay nabibigyan ng 25,000 monthly. Pinakita pa, nasa puting sobre daw. Hindi, baka tiwalian yun, Sara Duterte? Dalawa yung kumanta doon. Hindi, baka tiwalian yan, wag kami.
Ay, nako. Wag nga kami, Sara. Walang katiwalian. Sinungaling ka, bruha ka. Ni VP Sara, nabatid niya ring may alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na impeachment sa mababang kapulungan ng Natural, presidente yan eh. Siya yung unat-unang makakaalam kung magkakaroon ng impeachment laban sa'yo. At salamat dahil nagkaroon nga. Kongreso. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, may sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." So parang nagulat ako. Na parang, nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Giit ni Kasi baliw kayo eh. Baka mamaya manganggat ka. VP Duterte, mismong ang Pangulo ay kasama sa pagpaplano ng kasong impeachment laban sa kanya at siyang direktor ng lahat ng mga pag-atakeng nararanasan niya. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, "I'll take care of you"? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. Jed Neresina, Ang tingin ko dito, kung baro-bala na sagot, ano ngayon kung nagsinungaling sa'yo yung Pangulo? Diba? Ano ngayon kung nagsinungaling sa'yo, sino ka naman? Kung nagsinungaling sa'yo, ano sa'yo ngayon? Kung nagsinungaling sa'yo yung Pangulo, anong paki namin? Ha? Ang delikado pag nagsinungaling ang Pangulo sa taong bayan. Yun, may paki na kami doon. Pero kung sa'yo lang naman magsisinungaling, wala kaming pake. Kahit nga araw-araw magsinungaling sa'yo yung Pangulo, wala kaming pake. Ikaw lang naman yan eh. Wala kaming pake sa'yo, Sara. Diba? So yan, move po tayo sa next topic. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yung ating bell button dyan. Siyempre, may TikTok, may Facebook din po tayo dyan. At magkita-kita po tayo dyan sa ating Facebook, no? Ballpoint Man 2.0 and 3.0. Ito, basahin natin to Sabi ni Sara, "I love you, BBM." Diba? Yun yung sabi ni Sara, binasa ko lang bakit hanggang ngayon, hindi pa naumpisa ng impeachment ni Sara Lustay nang hindi na ito makapagsinungaling at panay drama. Nasimulan na po, matagal na. Manood ka lang po sa House of the Representatives. Matagal na po tapos. Ngayon, sa ano na naman yan, sa Senado. Diba? Aakyat na naman yan sa Senado. Jakitan muna natin itong walang mga jacket. Palibhasa, gawain niya kaya madaling mag-akusa. Pag igihan mo ang pagtrabaho mo kahit paano, VP ka, malas nga ng mga Pilipino, nanalo ka. Minalas-malas nga yung Pilipinas di ba? So, ayan, ulitin ko po sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. Yun na nga mga pre, no? Move po tayo sa next topic natin. Sino ba yung isusunod natin? Sara Duterte pa rin, syempre.